I have here my leaf propagated succulents, guys, and this has been placed in the rain or shine area for a long time already, and I am planning to repot them since a lot of them has died during the last rainy days. They have been soaked, and so that I'm not gonna lose them all, I have to repot them and put them in a better soil mix so they can grow better. Like this one, guys, this has been in here for a long time already, and they need to be repotted. It is a mixture of Supreme and Kristen Moonstone. They are all leaf propagation exact for this Darly Sunshine. This is stem cutting, and stem cuttings grow faster than leaf propagations. And I also have here the crested dark vader and the non-crested dark vader put in the one pot. Ang gamit ko dito, guys, ay old soil, yung mga recycled soil ko na, tapos lalagyan ko lang ng smoke coat and furadan. At ang ilagay ko dito ay itong Darly Sunshine, pero i-behead ko siya, guys, kasi ito si Darly Sunshine ay masyado na siyang mahaba, at saka yan, nakalaylay na siya. Blade ang gamit ko dito kasi napansin ko, guys, pag blade ang gagamitin, hindi masyadong mabugbog yung stem. Clean cut, baga. Medyo mahirap nga lang. Mas maigi yung meron kang cutter. Ang cutter ko kasi ay naubos na. So, ilagay ko lang sa gitna. Yung patong lang ng ganyan. Bihad lang natin, pero okay lang yun siya. Tuyong-tuyo na din naman kasi itong soil natin. Ito yung Darly Sunshine na leaf propa. Upload lang natin, tapos itanim. Yan. Two heads sa isang sa isang dahon. Ito siya. Pangit naman itong Darly Sunshine ko na cuttings. Nakayuko na, guys. Di bale ng pangit yung itsura nila ngayon kasi they will find their way naman as they grow. And they'll try to fit in naman dito sa pot na pinagtatanim natin sa kanila. Pati itong pot natin, guys, ay recycled lang din. Pasensya na kung may marinig kayong ingay. Kasi may mga bata. Ito, bulok kasi yung niya. Yung bottom na part. Kaya, ipatong na lang din natin. Yan. Hopefully, survive. Tapos, another leaf propa na naman. Ilagay lang natin to dito sa gilid. Yun lang ata yung Darly Sunshine ko na natira. Natira sa mga nabulok noong ulan. 3 na lang pala. Tapos yung isa ay pabulok na rin. Yan, lagay lang natin dyan. Ay, baliktad. Ganyan lang. Tapos sana lumaki. Hindi natin ito pauulanan kasi meron akong new cut. Ito siya. Hindi siya pwedeng maulanan, guys. Umuulan na, guys. Tapos itong area ko pa naman na kung saan ako nag-set up ay mauulanan. So, good luck to me. Babasa na ata tayo nito, guys. Wala, lumakas. Good. So, next natin itong Copper Canyon. Ayan. So, maliit pa rin na pot ko sila ilagay. As long as okay na yung soil na ginamit ko, ay they can grow better na rin naman. Tapos kapag na sila, gain ng size, ay lipat ulit natin. Yan sira talaga siya. Nasunog ito, guys.
Sobrang ang init. Noong nakaraan, patong lang natin itong isa. Yan. So, okay naman sila sa maliit na pot kasi ang liit din naman nila. So, nagmamadali na ako. Hindi ko kinaya kahapon yung ulan guys. Sobrang lakas. Kaya tinigil ko muna yung pagripat. At so, ngayon ay maganda yung sikat ng araw. So, ito ay old pot na rin. Meron old pot. Old soil. Meron na siyang furadan at saka osmocote. Yan. Sobrang tagal na nito dito sa pot na ito guys. Hindi siya masyadong nakapagpadami. Pero hindi naman siya payat. Yan. Sedum Adolphi. Actually hindi ako mahilig magpropagate ng Sedum Adolphi guys. Kasi nga hindi siya masyadong nagkakaroon ng kulay dito sa area ko. Pero napansin ko kasi na gumaganda siya kapag morning sun ang binibigay mong sun exposure sa kanya. Kaya decide ako na sige, I'll try. Gusto ko kasi yung kulay niya na orange. Nang tumagal guys, habang tumatagal malalaman mo na kung ano yung prefer na sun exposure ng mga succulent natin para sila ay gumanda. Prefer na water ring schedule. Dami niyang roots guys. Hindi ko na siya masyadong anuhin na. Yung talagang malinis na malinis. Tanggalin ko lang yung mga soil na extra. Yan. Merong halo na ano ito. Carbonized rice hull. Yung soil mix na pinagtatamnan ko ng leaf propa. Kaya siya black. Tabingi ata ang ginawa ko. Alisin na muna natin ito. Lipat. Ayan. Meron kasi siyang babies guys. Wala, hindi ata kita. Ganyan. Nahirapan ako kasi meron siyang baby. Ganyan kaya. Kinalawang guys yung ano ko. Madaling kalawangin pala ito siya. Pala na maliit. Okay na ata siya guys. Kasi meron pa siyang mga babies dito at kapag lumaki na ito sila ay yan, mas ma-fill up pa nila yung space na yan. Or pag meron ako makita na naman na leaf propa kasi kung saan saan lang tumubo itong Sedum Adolphi ko guys eh. Ilagay ko dyan kapag may nakita ako. Dati guys, pinapabayaan ko lang talaga itong mga leaf propa ko ng mga moonstone, mga crested moonstone. Kung inalagaan ko lang yung mga leaf propa ko na yun guys, sobrang dami na nila ngayon. Kaya lang, ano ako nun eh, parang ayaw kong dumami sila. Yung, gusto ko yung kahit isa lang na meron ako, ay okay na. Pero I changed my mind noong nagsimula na silang mamatay. Yung mga mother na maalam. Actually, ang mother plant ko nitong crested moonstone ko ay namaalam na siya guys. Matagal na. Kasi hindi ko nadidiligan. Mostly sa akin na maalam dito, hindi sa sobrang tubig. Kundi dahil sa sobrang natuyuan sila. Na-dehydrated sila masyado. Tanim lang natin to ng wala nang masyadong arte. Kasi ano lang din naman to. Para lang mapalaki pa natin sila. At kapag lumaki na, ay lipat na naman sa ibang pot. Ganun lang. Daming bato na malalaki. Kasi ibang soil na to ay yung natatapon guys. Tumataob ng mga pots. Tapos pinupulot ko. Pagkapulot ko meron ng mga halo na mga bato-bato. Daming aerial roots niya. Iba ata to siya. Okay? Moonstone. Ano din siya. Supreme.
Ito ay Supreme. Pero putulin ko na siguro itong mahaba na stem. Ayan. Meron naman siyang aerial roots na buhay. Hindi na lang natin diligan para siya masira. Pero hindi naman maarte ito sila guys. Hindi maselan. Sobrang okay ito sa lowland. Ang bilis dumami. Pwede sa rain or shine. Naka-rain or shine ito sila lahat guys. Nasabi ko na ba? Parang nasabi ko na guys. Naka-rain or shine itong mga leaf propagation ko. Simula nung medyo lumaki-laki na sila nilagay ko na sila sa rain or shine. Yan. Basta nakatanim lang guys. Wala nang masyadong arte. Ayaw tumayo nitong isa. Tumayo naman pala. Lagyan ko lang ng support na lang. Ito ding isa. Yan. Ang ganda ng pagka-crest nito. Yung dalawa. Ayan. Basta yung kanilang soil guys. Kasi nga umulan kahapon. Pero okay lang yan. Tuyo naman itong pagtatamnan natin. Ay. Isang stem lang pala ito sila guys. Wala. Nagdikit lang sila. Nagdikit lang sila guys. Hindi sila iisang stem. Kasi sa naalala ko, crested itong isa. Ang isa ay hindi crested. Ayan. Linisan lang din natin. Nag-ano na yung roots nila, nag-crisscross. Kaya mukhang iisang stem lang. Meron pa siyang millibugs. Ang bagal nito lumaki guys. Pero simula nung pinaulanan ko siya, nilagay ko sa rain or shine area, medyo bumuti-buti yung kanyang growth. Dati nilagay ko sa hindi rain or shine, ang dami niyang aerial roots. Ay, oo, at saka mga dry leaves. Actually, ito sila ng mga leaf prop ako. Hindi ko nalagaan guys Papabayaan ko lang sila. Hindi ko nga masyadong napapansin. Basta na lang. Kaya nga namamatay yung iba. Sayang. Yung lovely rose ko namatay. Bawasan muna natin ang soil. Kasi mababaw yung atong masyadong mababaw. Yan. Tapos balik. Pag nagtatanim ako guys, gusto ko talaga yung pinakamay kasi mas mabilis. Kaya nga minsan yung mga tools ko, kinakalawang na lang kasi hindi ko ginagamit masyado. Yung pala ko ginawa kong pambungkal na lang. Lumidikit yung mga raisal kasi basa yung dahon. Masyado atong malaki yung pot natin. Pero shallow naman ito guys. Ito naman sa Choco Soldier guys ay itabi ko lang doon sa ito. Pinagbubutan ko to dati. Nilagay ko ito sa rain or shine guys kaya siya basa. Kasi nga hindi ko nadidiligan doon sa taas at ang tagal niyang nagkaroon talaga ng babies guys. Ang papayat nito. Naka rain or shine area din ito kaya lang parang nasobrahan ata ng tubig. Hindi din kasi recommended sa mga tomentosa na ilagay mo sa rain or shine area. Ito na yung isa para balance. Mas mahaba ang roots nitong isa. Nagalaw ko na ata ang roots ng nasa gitna guys. Yan. Meron pala akong Laxiflora dito guys. Simula noong dumating ito sa akin, ay dito ko na ito tinanim tapos wala lang, pinabiyaan ko lang. Tingnan nyo naman ang liit ng kanyang pot. Pero nagustuhan ko siya kasi dahil sa nakalagay siya sa maliit na pot, naubusan ng water at nai-stress at nagiging ganito yung kanyang rosette. Gaya nito hindi din ito masyado nadidiligan. Ito lang ay naka-expose sa araw kaya medyo iba yung kulay, medyo intense. Ito namang isa ay nakalilim.
Kaya hindi masyadong intense ang kulay, pero yung rosette niya ay magandang tingnan. Hindi siya etiolated masyado. Dahil yan sa maliit na pot. Ang gagawin ko ngayon ay ilagay ko sila sa iisang pot na lang. Ito sila lahat. Tapos meron pang isa dito. Pati ito din. Ayan, etiolated ito siya kasi nga nasa ulan. Palagi siyang na-water. Yung difference. Ang ganda nung isa, diba? Ito maganda. Ito sila. Yun yung gusto ko na ma-achieve sa Laxiflora. I'm still using this old pot, guys. Namatay na yung nakalagay dito na watermelon peperomia ko, kaya yun. Gagamitin natin sa ibang plants. Lungkot ako sa peperomia ko na yun, guys. Kasi alam ko naghihingalo na siya, pero hindi ko pa rin siya tinulungan. Ang sama. It's a sad story. So, puro roots na siya. Alisin ko lang ng konting soil. Gusto ko yung every time na nag-a-upload ako, guys. Gusto ko yung feeling na ina-upload ko sila. Hindi ko alam kung ganun din ba kayo. Putol pala itong isa. May babies na rin pala ito, guys. So, tumintaw sa Laxiflora, guys, ay hindi siya diligan ng matagal. Kasi namamatay yung kanyang stem. Ito siya, nagbablock. Ganyan yung mga nangyayari sa Laxiflora ko dati. Tapos, ang ginawa ko, pinutol ko dito malapit sa may green. Yan. Tapos, pinagtatanim ko yung mga cuttings. At yun, saka pa ako nabuhayan. Parang na-renew siya. At dinidiligan ko siya ng at least once a week. Or kung makalimutan ko man, twice a month. Yun. Sobrang well draining lang ng soil na ginamit ko. Parang paano siya? Parang matutumba. Putulin ko na lang. Pag makikita nyo si Laxiflora na parang nagbabrown na yung kanyang stem, ang gagawin nyo lang ay i-cut mo na lang siya doon sa taas na green na part. Kasi patuloy pa rin talaga siyang magbabrown. That's all I have for this video, guys. And thank you all for watching. Sana po supportahan niyo pa rin ang channel na ito. And bye-bye, guys. See you.